Bored ka na ba sa bahay nyo? Nais mo na bang maghanap ng trabaho dito sa Canada ngunit hindi mo alam kung paano, saan at ano ang mga kailangan mong gawin upang masimulan ang iyong paghahanap? Well, don't you worry because I got you. Nice. Meron ako sa inyong i-share ngayon na 5 online job searching apps na maaaring makatulong sa iyo sa paghahanap ng trabaho dito sa Canada. May bonus pa nga palang isa sa dulo, kaya make sure to watch until the end of this video. Bakit kong gustong i-share? Kasi gusto ko. Kasi na-realize ko sa loob ng isang buwan na naghahanap ako dito ng trabaho na kahit sobrang daming opportunities ay mahirap pa rin talagang makahanap dito ng trabaho. Kaya naman hopefully by the end of this video ay sana matulungan kayo ng 5 apps na to upang mas mapadali ang paghahanap ninyo ng trabaho dito sa Canada. And by the way, itong 5 apps na i-share ko sa inyo is based lamang sa mga ginamit ko noon sa paghahanap ng trabaho dito. Kung may alam pa kayong ibang apps or ibang online websites na maaaring patulungan kayo sa paghahanap ng trabaho ay huwag kayong mahiyang i-comment yan down below. Ano pang hinihintay natin? Let's get right into it. So, hinaram ko muna yung cellphone ng mama ko dahil mas malinaw yung camera niya. And at the same time, para din may share screen ko sa inyo yung mga apps na ipapakita ko diyan. So, yeah, don't worry about that. So, itong unang app na to is ito talaga yung pinakaginagamit ng mga tao dito para makahanap ng trabaho. So, nirecommend kagad to sa akin ni Daddy, ni Tito Jan, ni Ate Andeng, pagarating pa lang namin dito ni Mama sa Canada. So, itong first app na ipapakita ko sa inyo is called Indeed or Indeed Jobs. So, itong Indeed is accessible naman siya through Google or pwede mo rin namang i-download pero dinownload ko na lang para mas madali. First things first, bago tayo mapunta sa setup na to, i-register mo muna yung account, gumawa ka muna ng account mo, ilagin mo yung email mo, kung kailangan ng mobile number, ayusin mo muna para makapag-create ka ng account mo. After mo makapag-create ng account, pupunta na tayo dito sa Home, My Jobs, Messages, and Profile. Makikita natin yan dito. So, iisa-isahin natin yan. So, dito muna tayo sa My Profile. So, dito sa Profile, makikita natin yung pangalan ko, yung email, yung phone number, yung location ko, yung address ko basically. And kung makikita nyo naman dito, meron din nung Indeed resume. So, itong Indeed resume is ginawa ko na lang siya. Basically, may resume na talaga ako sa Pilipinas. Pero, isinalin ko lang dito kasi itong Indeed resume is parang sinasummarize niya. Yung mga pinaka-important details lang nilang hinahanap dito kasi kaya nga sinabi ko sa inyo, mas simple ang resume dito. Hindi na kailangan ng mga pictures, personal informations kung ano-ano pa. Ang hinihingi lang nila dito is yung objectives, yung summary, work experiences mo, mapa Pilipinas, so mapa ano mong bansa yan, education mo, skills, hinahanap din nila dito, and certifications and licenses. Ikaw na basically ang gagawa ng resume mo dito. Kung may resume ka naman sa home country mo at nag-move ka dito, madali nang ilipat yan. Kung sakaling need mo ring i-download tong resume ng Indeed, pwede naman i-download. Nandito naman, i-download mo na siya in a PDF file. After ng profile, punta naman tayo ngayon dito sa home. So dito sa home, makikita yung mga jobs na inire-recommend sa'yo based sa kung anong location ang naka-indicate sa maps mo or kung saan ang address mo basically. So makikita nyo dito, nandito kami ngayon sa Abbotsford, BC. So ang ire-recommend sa aking jobs ni Indeed is yung mga jobs na malapit dito sa Abbotsford. Gaya nito, math instructor, teacher. Kaso Maple Ridge to, BC. So, wala na siya sa Abbotsford kasi na-applyan ko na halos yung mga dito sa Abbotsford. Ito naman isa, the inside sales representative. Dito lang din sa Abbotsford, visual merchandiser. Or kaya naman, pwede mo namang i-search yung jobs na hanapin mo. For example, cashier. Ayan o, i-recommend niya sa iyo, merong sales associate, cashier and customer service, cashier line cook, kung ano-ano pa. Kung sakaling may napili kang jobs based sa mga sinearch mo, ni-recommend sa iyo ni Indeed, pipindutin mo lang yung job na yon. Then, pipindutin mo tong apply now. Then, may sasagutan ka lang ng mga konti based sa kung anong papasagot sa iyo ng employer o nung company nila. Then, after mo masagutan, pupunta na yon dito sa My Jobs, dito sa Applied. Kasi na-apply mo na yung trabaho. So, dito sa apply, makikita nyo meron ako 40 applications kung ano-ano na na-applyan ko. Some were na-view na ng employer, some were walang balita, and some were not accepted. So, ganun talaga, hindi naman natin masasabi. Meron din naman dito sa mga save, ito yung mga jobs na sinave ko na kung sakaling nagpa siya akong applyan yun, isa-save ko muna. Kung sakaling nagdadalawang isip ako whether gusto ko ba siyang applyan or hindi. And meron din naman dito sa interview, which is kung ano nang naging status dun sa in-applyan
na-applyan mong job. So for example, dito sa warehouse receiver, stocker, na-view na ng employer yung job, pwedeng mag-undergo na ako ng interview based sa kung ano naging decision nila. Then yun, dadako na kami sa interview. Kung makikita nyo naman dito, Carwash Canada Company, dito sa isa kong video, in-interview ako doon, pero sabi raw, tatawagin daw ako. Ayan. I don't know na kung ano nangyari. And lastly, meron ditong messages. So itong messages is basically kung may message ka ng employer, kung anong gusto sabihin sa'yo, kung may gusto ipa-follow up, or kung gusto mong ipa-follow up yung application mo based dun sa in-apply mong trabaho. And that sums it up with the app Indeed. Let's go right into the next one. Next one naman is kagaya lang din halos ng Indeed, and ginamit ko siya pero hindi ko siya ganun medyo na-apply ng mga trabaho kasi majority ng mga job applications ko is sa Indeed. So dito naman tayo next sa Zip Recruiter. Yan, papakita ko lang sa inyo. Good evening, then person na yan. So what's your current location? Di pa pala nilalagay yung location ko, so ilalagay ko muna location ko diyan. Yan, na-save ko na yung location ko. So itong Zip Recruiter is actually kapares lang din ng Indeed. Merong profile, mayroong resume, pwede mong ilagay na lang din dito yung resume mo. Kung ano yung nakalagay doon sa Indeed, ilagay mo na lang dito. Or kung may resume ka from your home country, isalin mo na lang din dito para mas madali. Pares lang din sila ng functions. Merong home, kung ano yung mga i-recommend sa iyong jobs, search, kung ano yung mga jobs na gusto mong hanapin, ano yung mga jobs na gusto mong i-try applyan, anong company man yon. Dito lang din sa my jobs, mapupunta kung sakaling may in-applyan ka dito sa home. Halimbawa ito, entry level sales representative. O yan, pagkapindot mo ng quick apply, yan, pifilapan mo lang yung mga informations mo, yung number mo, ilalagay mo yung mga details, kung basically yung mga tinatanong ng mga employer sa'yo. Pupunta na siya ulit dito sa applied jobs. Basically, kagaya lang din ng Indeed talaga, so walang pinagkaiba halos. Yun, nandito na lahat. Babalitaan ka na lang nila through messages kung anong magiging status kung hindi ka nila balitaan. Ibig sabihin, sorry about that. That's our second app, Zip Recruiter. On to the third one. Okay, this third app, medyo iba na siya compared sa Indeed Jobs and Zip Recruiter. So, dito naman tayo sa Glassdoor. So, itong Glassdoor, hindi ko rin siya masyado nagamit kagaya ng Zip Recruiter kasi ang nagamit ko talaga mostly is yung Indeed. Pero, in-explore ka naman yung app and try din ko rin namang ma-review yung mga features na meron itong apps na ito. So, ito naman, unlike Indeed and Zip Recruiter, meron siyang community, companies, and salaries. So sa community, basically, pwede ka makipag-socialize sa ibang mga taong naghahanap ng company, sa ibang mga employers, o sa ibang mga company naghahanap ng mga applicants, ganun, mga gusto mag-apply sa kanilang industry. Pwede ka mag-comment dito kung sakaling gusto mo mag-post na I'm looking for a job, which is there's a high chance na ma-reach out ka nila, or there's a high chance na makita nila yung post mo and possibly ma-hire ka. Wouldn't that be good? Dito naman sa jobs, kagaya lang din pala to nung sa Indeed sa Zip Recruiter. May mga jobs dito na lalabas, pipindutin mo lang, then apply, and may mga description din ng jobs, of course. Papakita rin nila yung salary mo per hour. Sakaling may jobs kang gusto i-search mo lang dito. Halimbawa, food attendant. Yan, food attendant. Use my current location. Hindi pa pala nakaset location dito. Okay, yan. Food attendant, ayan, lalabas na dito yung malapit sa Abbotsford kasi nasa Abbotsford busy kami currently. And after nun, ma-apply mo na yung trabaho. Ayan, makikita mo lang siya dito sa profile, then yung mga saved jobs, job preferences. Basically, yung mga in-applyan mo ng trabaho, yung mga sinaved mong trabaho na nagpapasya ka whether gusto mo apply or hindi. And itong companies, basically, nung sineset up ko nga pala itong account na to, so kung isa-set up nyo man itong account na to, at kung magbabala kayo i-download dito, basically, itong app na to is tinatanong kanya whether may trabaho ka na ba nun or hindi. And nilagay ko kasi, so my current job right now, as of now, is $3. So, inilagay ko dito. So, considered na yung companies is yung naging company ko or current company ko until now is $3. So, ini-indicate nila, nilalagay nila dito, sinasave nila yon. Meron din pala silang salaries dito, which is, pinapakita nila kung ano yung average pay na binibigay nila based sa trabaho mong pinili na preferred mo. Well, pwede pa naman ito mabago based sa kung ano ba yung preferred mong trabaho. So, ang inilagay ko kasi dito is Customer Service Associate. So, yan ang binigay niya sa aking average base pay per year. Tapos na tayo sa third app, let's go on to the fourth. So, itong fourth app is kagaya lang naman itong Glassdoor. Basically, yung Indeed Jobs and Zip Recruiter magkaparehas. Ito namang fourth app na to is kaparehas lang ng Glassdoor. Ito naman yung link in the app. Makikita natin merong home, may network, may post, notifications, jobs,
Isa-isayin ulit natin yan. So, dito sa home, makikita yung mga post. Basically, kagaya lang din siya ng Glassdoor na meron siyang community kung saan pwede ka mag-post. Kung sakaling gusto mong mag-reach out para maghanap ng trabaho. Kung sakaling gusto mong ma-recognize sa mga companies or employers diyan na naghahanap ng mga applicants, pwede mo i-post. Don't be afraid on doing so. Yan, so pinutin mo lang tong post. What do you want to talk about? Bang, bahala ka na kung anong gusto mo ilagay diyan. So, ito namang My Network. Basically, ko-connect ka dun sa mga employers na possible naghahanap ng mga applicants para mas ma-reach out mo sila in a much easier and faster way. Gaya nga sabi ko, the $3 ako currently nag-work. Nakalagay dun sa company ko is $3. So, ang mga nire-recommend sa aking mga tao dito or mga employers or mga companies is for mga $3 stores. Kung makikita niyo naman, people you may know, kung sino-sino pa. And if ever naman gusto mo maghanap ng trabaho, so dito kay LinkedIn, hindi na nire-recommend yung job. Ikaw na mismo maghahanap para sa sarili mo kung ano man yung gusto mo or ano man yung preferred mo. Search job, then kung may na-search ka man, halimbawa customer service representative, lalagay ulit nila dito kung ano-ano, sabihin natin ito, work from home, mission hires, apply, and lalabasin dito sa my jobs, applied, in progress, archive, kung ano-ano pa. Meron din preferences. Itong preferences is para mas mapadali yung paghahanap mo ng trabaho. Basically, lalagyan mo lang dito yung mga interests mo, yung mga qualifications, skills, at ano mga verifications mo para mas pagkatiwalaan ka ng employer at ng company sa paghahanap mo ng trabaho. So, that's our 4th app, and let's head to the final app. Joke lang, may bonus pa nga pala after nito. At ang final app na i-share ko sa inyo is, ito ang pinakakaiba sa mga apps na nasubukan ko. Basically, itong app na to is kailangan ng BCID. So, ito namang final app na i-share ko sa inyo is WorkBC. Iba yung way ng pag-register mo ng account. So, you can ask somebody for help. Meron ditong home, messages, action plan, and job search. Basically, para kagaya lang din nung sa Indeed and ZipRecruiter. Pero, ang ikinaiba nito is, pag maghahanap ka ng trabaho, sabihin natin, would counter ulit. Pag maghahanap ka dito ng trabaho, a-apply mo siya through the means of sending them an email. May mga job descriptions and email. Send mo sa email nila whether interested ka sa trabaho nila. After nun, tingnan mo na lang sa email mo kung nag-send ba yung mail, kung naipasa mo ba, doon mo malalaman kung nakapag-apply ka na sa kanila. And yung pinaka-bonus talaga is the most convenient way to find a job. Mag-print ka ng resume, tingnan mo kung hiring yung mga iba't ibang lugar na maaaring naghahanap ng mga applicants, and shoot your shot. That is all for this video today. Sana ay natulungan kayo upang mas mapadali ang paghahanap niyo ng trabaho dito sa Canada. If you like this video, make sure to leave a like, subscribe, and share nyo na, please. I'll see you guys in the next one. Bye-bye.